Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun sa pagpapatuloy natin sa talambuhay ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, naiulat ang tungkol sa kanyang hijrah. So itong tinatalakay natin, summary lang ito ng talambuhay ng Khulafa'ur Rashidin. Yung iba pang mga detalye ng kanilang buhay, inshallah matatalakay din natin sa mismong sira. Siyempre pagkatapos ng sira, dadaanan din natin yung mga talambuhay nila. Yung sira siguro mga 5 taon. Tapos natin yun inshallah. Mga 5 taon. Kasi ilang taon na natin tinatalakay yung sira. May 1 taon na mahigit. O nasaan pa lang tayo? Nasa hijra pa lang tayo papuntang Habasya. Ang dami pang nangyari. Ang dami pang nangyari. Mahalaga yung nakukuha na natin ng aral, inshallah. Yung hindi tayo nagmamadali. Hindi natin kailangan ng diploma rito. Kailangan 1 taon tapos na o ano pa man. Hindi yun ang habol natin. So, ulat ito tungkol sa hijra ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sakto. Tinatalakay natin yung hijra, pero yung hijra na tinatalakay natin sa sira, yung unang hijra pa lang sa Habasya. At yun nga, bumalik na sila pabalik ng Makkah kasi nabalitaan nila may fake news na dumating sa kanila. So ibig sabihin may fake news na nung panahon na yun. May dumating sa kanilang balita na nagmuslim ang Quraysh, pero hindi pala. Kaya nagkaroon ng pangalawang hijra patungong Habasya at doon na nanatili ng matagal-tagal na panahon ng mga sahaba. Itong ulat na ito ng hijra ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hijra ito patungong Madina. Pero narinig ko sinabi ni Sheikh Uthman al-Khamis na hindi ito sahih na ulat. Hindi ito sahih na ulat. Actually maraming mga laganap na mga kwento tungkol kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu ang hindi talaga napagtibay. Kahit yung kwento tungkol doon sa minsan daw siya ay naiiyak, naluluha, tas bigla siyang tatawa. Kasi naiiyak daw siya na naalala niya yung anak niyang babae na inilibing ng buhay. At natatawa daw siya kasi minsan daw naglalakbay siya. Gumawa siya ng Diyos-Diyosan, rebulto sa pamagitan ng dates. Tapos nung nagutom siya, kinain na niya yung Diyos na ginawa niya. Pagkatapos niya itong sambahin. So yun ay wala raw katotohanan ayon sa mga kumbaga pag-iimbestiga sa mga ulat na ito. Kasi wala naman talagang naiulat na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay nagkaroon ng anak na babae na kanyang inilibing. Kasi sa lahat ng mga anak ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, wala silang nababanggit tungkol dito. Kahit yung ibang mga sahaba, wala silang nababanggit tungkol dito. So, hindi yun napagtibay. Hindi yun napagtibay. At sinasabi nga, kung gawain ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu na patayin ang kanyang anak na babae, bakit yung isa pa niyang anak na babae na pangasawa pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Hafsa. At yun din, sinasabi nga ng mga scholar, ang paglilibing ng buhay sa mga batang babae na ayaw nilang kumbaga alagaan, ayaw nila tratuhin na anak o tanggapin na anak. Hindi ito common na practice sa Quraysh. Hindi ito common na practice. Sa ibang mga Arabo, common ito. Pero sa Quraysh, kasi maaaring impluwensya na rin ito nung pamumuhay nila sa Makkah mismo, malapit sa sentro ng Kaaba. Kahit sila ay mushrik, hindi nila ito openly pinapractice. Tapos meron ding isa pang ulat yung tungkol doon sa nang dumating daw yung mga Muslim sa Egypt, naabutan daw nila yung mga Egyptian na nag-aalay ng dalaga sa ilog ng Nile para dumaloy daw ang ilog na yun. At nagpadala daw si Omar ng sulat kay Amr bin al-As. Nang nilalaman ng sulat na ito, inuutusan ni Omar ang Nile River na umagos. At ang hinagis daw ni Amr bin al-As, na governor noon, ang sulat ni Omar sa ilog, dumaloy daw ito. Yun ay isa ring ulat na
walang katotohanan dito o hindi napagtibay. So dito isa itong ulat na hindi rin napagtibay. Pero for the sake of our discussion, matalakay na natin din dahil nababanggit to dun sa ating batayan. Wa kana qawiyan yawmu hijratihi, siya daw ay nagpakita ng kanyang lakas sa panahon ng kanyang hijrah. At iniulat nga ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma alimtu ahadan minal muhajirina illa hajara mukhtafiyan. Lahat daw ng nakikilala ni Ali radhiyallahu anhu ay naghijra ng lihim. Illa Omar bin al-Khattab. Liban na lang kay Omar bin al-Khattab, fa innahu lamma hamma bil hijrati taqallad sayfahu, ng araw daw ng kanyang hijrah, hindi niya ito sinikreto at sinuot niya ang kanyang espada, kung sinukbit na niya sa kanyang sarili. Wa tunkibu qawsahu, at dala-dala din niya yung kanyang pana, at syempre nandun din yung mga bala ng pana. Wantada fi yadihi ashama, hawak-hawak niya sa kanyang kamay yung mga bala ng pana. Wa mada qabla al-Ka'bah, at dumaan daw siya malapit sa Ka'bah. Wal mala'u min Quraysh bifanaiha, at ang mga ang mga pinuno ng Quraysh ay naroon sa Kaaba. Fatama fa bil baiti sabaan mutamakkinan, at nagtawaf siya ng 7 ulit. Thumma atal maqam, at lumapit siya sa maqam na naroon siya nagsala ng 2 raka pagkatapos nito. Thumma waqafa alal hilaki wahidatan wahida, at pagkatapos nito ay tumungo siya sa grupo ng mga Quraysh. Isa-isa niya itong pinuntahan kasi maaring may iba-ibang kumpol ng Quraysh. At sinabi niya sa kanila, sahat al-wuju. Shahat al-wuju, napakasama ng mga pagmumuka. La yargamallahu illa hadihil ma'atis. Kamuhi-muhi kay Allah ang mga ilong na ito. O kaya sa iba pang kahulugan, kumbaga nagdudua siya. Maaring sa ganun din nito na na konteksto, na naghahangad siya na hamakin ang mga pagmumukha nila. Bagaman yung maatis dito na tinutukoy yung ilong, so yung pagkatao nila ang tinutukoy dito sa pangkalahatan. Man arada an tuthkilahu ummuhu, sino man ang nagdanais ng kanyang ina ay mamatayan ng anak. Wa yutamma waladahu, at ang kanyang anak ay maulila. Wa tarmulu zawjahu, at maging biyuda ang kanyang asawang babae. Fal yulkini wara'a hadal wadi, harapin niyo ako sa likod ng lambak na ito. Qala Ali, sabi ni Ali radhiyallahu anhu, fama tabi'ahu ahadun illa qaumun minal mustad'ifina allamahum wa arsyadahum wa mada liwajhihi. Wala raw sumunod sa kanya liban na lang doon sa ilan sa mga walang kwentang mga tao na sumunod nga kay Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, at yun nga, sila ay tinuruan ni Omar ng leksyon. So yun nga, ito ay isang ulat na hindi napagtibay. Pero ang dahilan kasi ng mga ganito mga ulat, bakit parang kapanipaniwala sa mga tao, ay yung dahil sa hindi ito nalalayo sa personality ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na maaring gagawin nga niya ito. Pero sa totoo niyan, mas probable talaga na naghijra din siya ng sekreto katulad ng iba pa. Kasi si Omar, matapang siya, oo, malakas siya, oo, pero hindi siya tanga. Kahit gaano ka kalakas, gaano ka kalaki, kung pagtulungan ka ng mga tao, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Hindi nadadaan sa lakas o laki ang lahat ng bagay. So, hindi niya ito ginawa. So, meron pang sunod na iniulat ito ni Ibn al-Jawzi rahimahullah. Kawiyat shiddatu Omar fid dini fasalabat azaimahu.
Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, matindi raw ang kanyang lakas na inilalaan para sa relihiyon at ang kanyang paninindigan ay matindi rin. Falamma hanat al-hijra, nang dumating na ang panahon, oras ng hijra, tasallalul kata. Siya daw, yung mga kasama pala niya, yung kanyang mga kasama ay tumakas na katulad ng kata. Yung, ano ba translation nilagay ko dyan? Pusa. Tasallal al-kitta. Pusa. So parang pusa. Ibig sabihin, sekreto sila, tahimik sila na umalis. Waqtala Omar fi mashiyatil asad. Pero si Omar daw, kung yung iba naghijra na parang pusa, siya daw ay naghijra na parang leon. Faqala inda khurujihi, at sinabi daw niya nang siya ay paalis, haana akhruju ilal hijra, ako ay aalis patungong hijra, faman arada likai falyulkini fi batni hadal wadi. At sino man ang nais na pigilan siya, kumbaga yun ang literal na kahulugan ng sinasabi niya, sino man ang gustong sagupain ako, ay harapin ako sa wadi na ito, sa lambak na ito. Pero nga, ang mga ito ay mga ulat na hindi napagtibay. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, lahat sila, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naghijra sila ng lihim. Naghijra sila ng lihim. Sunod na nababanggit fi fadailihi wa manaqibihi. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang mga kainaman at sa kanyang kahigitan. Ito hadith ito na syempre napagtibay ni ulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, bayna ana naimun ra'aytuni fil jannah faida imra'atun tatawadda'u ila jadibi kasrin. At meron daw doong babae na nagwuwudu sa gilid ng isang palasyo. Kultu, kinausap daw niya yung babae, liman hadal kasr? Kanino ang kastilyo na ito? Qalu li Omar, na panaginipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakita daw siya sa paraiso ng babae na nagwuwudu sa gilid ng isang palasyo. Tinanong niya yung babae, kanino ang palasyo na ito? Sabi ng babae o nung iba pang tao doon, kay Omar. Fadakartu giratuk. So kaharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito si Omar. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalala ko kung gaano ka kaseloso. Fawallaytu mudbiran. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalala ko kung gaano ka kasiloso, kaya umalis na lang ako. Umalis na lang ako. At naiyak daw si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, aalayka agaru, ya Rasulullah, sa iyo pa ba ako magsiselos o sugo ni Allah? Sa inyong sinabi ni Omar. Hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So dito na ilagay ito sa kabanata na ito tungkol sa mga kainaman at kahigitan ni Omar, kasi pinakita rito, sinabi rito na siya raw ay magkakaroon ng palasyo sa paraiso. At higit pa rito, pinapakita rito kung paano pinahalagahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Diba? Kung pinapahalagahan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalagahan din natin siya, insyaallah. Sumunod, ilmu Omar bin Khattab, ang kaalaman ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Yung si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ang pagkakatawag sa kanya bilang Al-Faruq, ito ay dulot siyempre ng kanyang kaalaman. Actually, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nauna pa siyang tinawag na Al-Faruq ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, na tinawag siya bilang As-Siddiq. Nauna pang tinawag si Omar bilang Al-Faruq kaysa kay Abu Bakar bilang As-Siddiq. Kasi si Omar, kailan ba siya tinawag na Al-Faruq? Yung araw mismo na nag-Muslim siya. Kailan yun? Sa ika-6 na taon ng Be'tha. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, tinawag na As-Siddiq
sa Al-Isra wal Mi'raj, sa ika-10 taon pa yon pagkatapos ng Ba'tha. So nauna siyang tinawag na Al-Faruq kaysa sa As-Siddiq bilang tawag kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Wala akong ibang ibig sabihin doon na ano man, binanggit ko lang yung panahon, yung timeline. Pero hindi yun ibig sabihin na superior si Omar kasi alam natin, nagkakasundo ang lahat ng Muslim. Si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ang nangunguna sa umma na ito. Ngayon nga sa kaalaman ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, iniulat an Omar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Omar palang nag-ulat nito. An Ibn Omar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iniulat ito ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina ana naimun syaribtu ya'ni al-laban. Habang tulog daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya sa kanyang panaginip na siya ay uminom ng gatas. Hatta andraray yajri fi adafiri. At doon sa kanyang panaginip pagkatapos niyang inumin yung gatas, nakita raw siya ng lumalabas sa kanyang dulo ng daliri. At ito ay kanyang ibinigay kay Omar. Hindi na tinukoy kung ano yung lumabas sa dulo ng kanyang kuko o daliri. Pero binigay niya yun kay Omar. Thumma nawalathu Omar. Binigay niya yun kay Omar at nawalathu. Kumbaga tinanggap ito ni Omar at ininom kumbaga ni Omar. Qalu, nagtanong yung mga sahaba, fama awal tahu ya Rasulullah. Ano ang interpretasyon mo dito? O sugo ni Allah? Qala al-ilm. Yun daw, ipinasa niya kay Omar ay ang ilm o ang kaalaman. Alhamdulillah. Sumunod na kabanata. Dino Omar bin Khattab o istiqamatuhu. Ang relihiyon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu at ang kanyang pagiging matuwid sa relihiyon na ito. Iniulat ni Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu, hadith ito na iniulat ni na Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, ma lakiyaka syaitanu salikan fajjan kap, illa salaka fajjan gaira fajjik. O Ibn al-Khattab, sumpa sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, hindi ka makakasalubong ng syaitan sa anumang daanan, liban na lamang ng syaitan na ito ay dadaan sa iba pang daanan na liban pa sa dadaanan mo. Liban na lang ng syaitan ay dadaan sa iba pang daanan na hindi mo dadaanan. Ayaw niyang masalubong, ayaw ng syaitan na masalubong si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Siyempre ito ay dulot ng pagiging matuwid ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Diyan nga 'di ba merong meme doon sa Facebook na yung mga Shia daw ayaw nila pumasok doon sa Babu Omar, doon sa lagusan ng pangalan niya Omar, doon sa Makkah, sa may Kaaba. Kasi galit sila kay Omar. Tapos sabi doon sa meme, at ang nakalagay pa nga doon sa picture ni Sheikh Khalid Al-Arifi, na tingnan nyo nga naman ang mga Shia, tingnan nyo nga naman ang syaitan, takot kay Omar habang buhay pa siya, at ngayon kahit patay na siya, takot pa rin sila sa kanya. Kasi mga Shia bilang mga satanas din, ayaw nilang lumapit o ayaw nilang dumaan doon sa pinto papuntang Kaaba na pinapangalanan na Babu Omar. Sumunod, iniulat ito ni Abu Sa'id al-Khudri. Narinig daw niya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na nabanggit yung riwaya nito. Pero sinabi, bayna ana naimun, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aytun nasa uridu alayya wa alayhim kamisun. Nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao
at itinanghal daw sa kanya, pinakita sa kanya mga tao na sila ay may mga damit. May mga damit. Faminha ma yablugu as-sadi. Meron daw ilan sa mga tao nakita niya yung damit nila hanggang sa dibdib lang. So napakikli ng kanilang damit. Wa minha ma yablugu duna dalik. At meron pang iba na actually mas maikli pa doon. O maaring mga hulugan din na mas mahaba. Basta more or less ganun. Pero nakita niya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Wa urida alayya Omar wa alayhi kamisun yajurruhu. At nakita ko si Omar, pinakita sa akin si Omar na meron siyang damit na hinihila niya. Ibig sabihin, sobrang haba ng damit ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah. Anong interpretasyon mo dito, o sugo ni Allah? Qala, ad-din, ang relihiyon. Ang relihiyon. Ibig sabihin, ganun kahaba ang damit ni Omar bin Khattab, ibig sabihin ganun din siya ka matuwid. At yung tao na may kliyong damit na nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakakaunti ng kanyang pagiging matuwid. Sa munod na bahagi, itong tinatawag na firasa to Omar. Firasa, ito na yung tinatawag na physiognomy o yung kakayanan ng tao na makita ang ugali o magkaroon siya ng idea sa pagkatao nino man sa pamagitan lamang ng pagtingin sa itsura ng tao na ito. At maraming mga ulat na ganito si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Laqad kana fi man kana qablakum min al-umam nasun muhdathun o muhaddathun. Pero naalala kong pagkakabasa dito ni Sheikh Nabil al-Awadi, muhdathun. Sa mga nauna na mga umma sa inyo, ay mayroong mga tao na muhdath. Nakatanggap sila ng hadith. Kumbaga, o nakatanggap sila ng kaalaman na parang kapahayagan. Kasi hindi ito kaalaman na malalaman ng ordinaryong tao. Kana qablakum minal umami nasun muhdathun min gayri an yakunu anbiya. Merong mga tao na muhdath pero hindi sila propeta. Meron sila mga kaalaman na kumbaga hindi normal na kaalaman pero hindi naman sila mga propeta. Fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Omar. At kung meron mang tao na ganoon sa umma ko, yun nga si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. At meron pang isang hadith, iniulat ito ni na Imam Ahmad at Imam at-Tirmidhi, sahih ito na hadith, at meron ding katulad na kahulugan. Iniulat ni Uqba bin Amir, sinabi niya, narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Law kana min ba'di nabiyyun, lakana Omar bin Khattab." Kung magkakaroon man daw na propeta, kung magkakaroon man daw ng propeta pagkatapos niya, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang propeta na ito ay si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Siyempre, ang tinutukoy dito na kung bakit siya ganun, yung sa kanyang mga katangian na ganito na kakaiba. Yung kanyang firasa, yung kanyang pagiging muhdath. Actually, bababanggit pa rito, yung mga pagkakataon na sinang-ayunan ng Quran ang mga opinyon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Nangyari ito ng ilang beses. Meron sasabihin si Omar bin Khattab radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at biglang bababa yung wahi. Ay, hindi naman bigla. Maya-maya o sa mga susunod na araw, bababa ang wahi at pinagtitibay nito na dapat nga gawin yung pinayo ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Katulad ng usapin sa hijab, sa adan, doon sa labanan sa Badar at iba pang mga katulad nito. Sa munod na bahagi, sidkuhu, ang kanyang pagiging makatotohanan. Iniulat ni Ibn Omar radiyallahu anhuma mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam Ahmad at Imam at-Tirmidhi, "Inna Allah Ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisani Omar wa qalbihi.
Tunay na si Allah ay naglagay sa katotohanan sa dila, pananalita ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu at sa pamagitan at inilagay niya rin ito sa kanyang puso. Inilagay ni Allah ang katotohanan sa dila at puso ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumunod na bahagi, shiddatu ittibaihi, ang kanyang matinding pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Omar, may ilang mga pagkakataon di ba na nalalaman natin, marami siyang tanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para bang hindi siya sumasang-ayon. Pero actually, sinasabi niya lang yun, paraan niya lang yun ng pagsasalita. Kasi nga siya ang Al-Faruq, siya ang tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. At madalas tinitiyak niya ang mga bagay-bagay. Katulad nga nung nangyari doon sa Hudaybiyah. Na ganoon din ang kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit tayo sasang-ayon doon sa terms ng treaty ng Hudaybiyah. Pero nga sinabi na lang sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang sugo ni Allah at hindi siya magsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Sabihin, yun ang kagustuhan din ni Allah na mangyari sa treaty na yun. Kahit pa hindi sang-ayon dito si Omar. So ngayon iniulat ni Ibn Omar, iniulat din ito ni Abu Ya'la at ito ay sahih ayon kay Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ar'afu ummati bi ummati Abu Bakr. Ang pinakamabait daw na tao sa umma na ito, sa kanyang kapwa tao sa umma na ito, ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Siya raw ang pinakamabait. Wa ashadduhum fi dinillahi Omar. Pero ang pinakamatindi sa kanyang relihiyon, ibig sabihin pinakamatindi sa kanyang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Omar. Pinakamatindi sa kanyang relihiyon radhiyallahu anhu. Gayun din merong iniulat si Hudayfa mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat ito ni Imam at-Tirmidhi. Iktadu billadina min ba'di Abu Bakar wa Omar. Sundin ninyo ang mga tao na ito paglisan ko. At ang dalawang tao na tinutukoy niya ay sina Abu Bakar at Omar. Sumunod na bahagi, mautuhu shahidan. Ang pagkamatay ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu na siya ay shahid. Actually si Omar, naiulat nga na siya ay napatay nga doon mismo sa Madina habang nag-iimam ng Fajr. Sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, alala ko yung hindi ko maalala kung sinong anak ni Ali. May anak si Ali na napangasawa ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kulthum yata yung pangalan niya kung di nagkakamali. So nung napatay si Ali doon sa Kufa, Fajr, di ba? So sabi nung anak ni Ali na napangasawa ni Omar, si Kulthum, ano bang problema sa Fajr? Sabi niya, anong problema sa Fajr? Yung asawa niya napatay ng Fajr at yung tatay naman niya napatay na papunta sa Salatul Fajr. Sabihan nila, maring yung masasamang tao, kumikilos talaga pag Fajr. So biruin niyo yan, mga Muslim, Khawarij, na pumatay kay Ali bin Abi Talib. Actually, hindi lang si Ali bin Abi Talib yung pinagtangkaan nilang patayin ng panahon na yon. Di ba nabanggit ko na ito nung nakaraan? Sabay-sabay nilang papatayin si Muawiyah bin Abi Sufyan sa Damascus at si Amr bin al-As sa Egypt. Pero nagkataon, si Amr bin al-As, hindi siya nag-imam nung araw na yon, nung Fajr na yon. Ang nag-imam, yung kanyang parang pinuno ng mga bodyguard niya yung nag-imam. At yun ang napatay ng Khawarij.
Si Muawiyah, ang huling narinig ko rito, hindi nila napuruhan si Muawiyah. Pero napatay talaga nila si Ali bin Abi Talib doon sa Kufa. Si Omar, sa'adan Nabi Uhudan wa ma'ahu Abu Bakar wa Omar wa Uthman. Doon sa labanan sa Uhud, dumakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bundok ng Uhud. At kasama niya si Abu Bakar, Omar at Uthman. Farajab fabihim, at yumanig daw ang bundok ng Uhud habang nandun sila sa ibabaw nito. Fadarabahu birijlihi, at sinipa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung bundok ng Uhud. At sinabi niya, Uthbut Uhud, mapanatag ka Uhud, fa innama alayka nabiyun wa siddikun wa shahidan. Mapanatag ka Uhud, wag kang yumanig, wag kang gumalaw, dahil nasa ibabaw mo ang isang propeta, isang siddiq at 2 shahid. Iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. At naiintindihan natin ng 2 shahid dito, si Omar at si Uthman radiyallahu anhuma. Wala rito si Ali sa pagkakataon nito sa Uhud, kasi nabanggit ko na nung nakaraan, di ba? Sa Uhud, nung napatay si Mus'ab bin Umair, si Ali yung sumalo doon sa bandila nila. At nandun na nanatili si Ali sa baba ng Uhud, na ino-organize yung mga sundalo. Wa syahidan huma Omar wa Uthman radiyallahu anhuma. 2 syahid, si Omar at Uthman radiyallahu anhuma. Na yung kanina nabanggit ko, panghuli inshallah ngayong gabi, muwafaqatuhu lil Quran. Yung kumbaga mga pananaw ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu na sumasang-ayon dito ang Quran. Sinabi ni Imam As-Suyuti rahimahullah, "Qad awsalaha ba'duhum ila akthari min 20." Ang mga scholar daw nilista nila ito. At ang nailista nila ay nasa 20 na pagkakataon na sumang-ayon ng Quran sa pananaw ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Sinabi ni Mujahid rahimahullah, "Kana Omar yara ra'ya fayanzilu bihi al-Quran." Si Omar daw ay magkakaroon ng isang pananaw at ang Quran ay ipapahayag na sumasang-ayon sa pananaw na ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So puputulin natin ito dito at matatalakay natin inshallah yung mga napagtibay na mga pagkakataon na sinang-ayunan ng Quran si Omar bin Khattab radiyallahu anhu inshallah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.